Babalik na sa court si DeJounte Murray. Bukas na ihaharap niya ang New Orleans Pelicans laban sa Golden State Warriors at inaasahang magbibigay siya ng malaking impact sa laro. Hindi biro ang pinagdadaanan ni Murray. Noong January 2025, na-injury siya sa Achilles at halos mawalan ng season. Pero pagkatapos ng matinding rehab, handa na siyang muling ipakita ang kanyang galing. Sa huling season bago ang injury, nag-average siya ng 17 points, 7 assists, 6 na rebounds at 2 steals per game. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer, isang kompleto at balanced player na pwede ring magbago ng momentum sa kahit anong laro. Ang pagbabalik ni Murray ay malaking boost para sa Pelicans. Sa bawat laro, kilala siya sa kanyang defense, playmaking at leadership sa court. Bukas, asahan natin ang mas agresibong Pelicans, may dagdag na puwersa at enerhiya sa lineup. Kaya mga idol, huwag palampasin ang laban bukas. Isa itong pagkakataon makita si DeJounte Murray na muling nagbabalik sa NBA at handang patunayan na wala siyang humpay sa kanyang laro. Samantala, sa isang historic na hakbang sa NBA, ang Charlotte Hornets ay gumamit ng AI system para i-shape ang kanilang draft strategy. At ito ang nagdala sa kanila kay Con Knueppel, ang rookie sensation ng 2025 draft. Ang desisyon ay tinawag ng Hornets na isa sa kanilang pinakamatalinong scouting moves sa kasaysayan ng koponan. Ayon sa VP of Basketball Insights ng Hornets, nag-analyze ang AI ng libu-libong oras ng game footage at performance data na nagbigay ng strategic insights na hindi makukuha sa traditional na scouting. Resulta, si Knueppel ang number 4 na overall pick at ngayon ay isa sa mga pinaka-promising na rookie ng liga. Sa kanyang rookie season, nagpapatunay si Knueppel na sulit ang pagpili. Inilagay siya bilang Rookie of the Year candidate at isa sa pinakamatatalinong shooters sa liga. Malapit na siyang bumasag ng NBA rookie record para sa most 3-pointers in a season habang tumatangkilik ng mataas na efficiency mula sa perimeter. Inimbitahan din siya sa 2026 na NBA All-Star Weekend 3-point contest, bihira para sa isang first-year player. Ang tagumpay ni Knueppel at ang paggamit ng advanced AI sa draft preparation ay nagbukas ng bagong pahina sa basketball analytics, ipinapakita kung paano ang cutting-edge teknolohiya ay maaaring mag-shape ng mga desisyon sa NBA front offices. Kayo mga idol, anong masasabi nyo tungkol sa AI na nagbigay ng draft strategy sa NBA? Samantala, sa nakaraang laban ng Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics kahapon, muling lumitaw ang mga kahinaan sa depensa ng Lakers na nagdulot ng pagkatalo nila. Sa kabila ng offensive effort ng team, malinaw na ang Celtics ay nakahanap ng mga puwang sa paint at perimeter na hindi nasala ng depensa ng Lakers. Ang transition defense, lalo na kapag mabilis ang Celtics sa break, ay nagpakita ng kakulangan sa coordination na nagbigay daan sa Boston na makapuntos ng madali. Isa sa pinakamalaking problema ay ang mismatch sa mismong rim protection. Sa ilang pagkakataon, ang mga Celtics big men ay nakalusot sa Lakers interior defense na nagresulta sa mga open layups at dunks. Bukod dito, ang rotations sa perimeter ay hindi consistent, kaya't ang mga 3-point shooters ng Celtics ay nakahanap ng open shots ng hindi nahahadlangan. Kung titignan sa analyst perspective, malinaw na ang Lakers ay nawawala ang championship caliber defensive identity na kanilang ipinakita noong panalo sila ng NBA title. Noon, bawat defensive possession ay may disiplina. Mahusay ang help defense, solid ang rotations at agresibo sa perimeter at paint. Ang pagbabalik ng ganitong klase ng depensa ang maaaring maging susi para maibalik ang Lakers sa laban para sa mas mataas na pwesto sa play-in o playoffs. Ang hamon sa coaching staff ay ibalik ang communication at positioning sa defensive end, pati na rin pagsasanay sa pick and roll coverage na naging isa sa pinakamalaking butas kahapon. Kapag naayos ang defensive structure at nalimitahan ang high percentage shots ng kalaban, mas may pagkakataon ang Lakers na maibalik ang kanilang championship form hindi lang sa depensa kundi pati sa overall team performance. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kaya pa ba ng Lakers maibalik ang kanilang elite defense at muling maging contender sa NBA?